Magandang gabi po sa inyo mga kapatid sa Majuro Christian Church. Ito po ay ang ating gabi ng panalangin, pulong panalangin. Ngayon po ay August 20, year 24. Actually po, ngayong gabing ito ang dapat po ay kasama ko sa flight ng aking may bahay at naniniwala ko na kasama na ninyo siya diyan sa ating pong pagsasama-sama sa ating panalangin. Ganun pa man ay marahil po ay may nais pa na ipagawa ang Panginoon sa akin dito sa Pilipinas, kahit hindi pa ako nakasama upang bumalik po dyan sa Marshall Island. Ganun pa man ay pinupuri po natin ang Panginoon sapagkat sa lahat ng mga bagay ay meron po siyang mga kadahilanan na sa mga bagay na nangyayari po sa ating buhay. Okay? Kaya purihin po natin ang Panginoon sa lahat anumang mga bagay na ating pong naranasan. Ito man ay para sa atin ay malungkot o ito man ay kagalakan, ang lahat ng mga bagay na ito ay alam ng ating Panginoon. Ganun pa man mga kapatid, ay datnan po kayo ng pagpapala sa pangalan po ng ating Panginoon Kristo ngayong gabi nito. So sa ating pong pulong panalangin, ating pong ipagpapatuloy ang ating pong pag-aaral sa aklat na ating pong pinag-aaralan ng tungkol sa paglilingkod sa kapwa. At nakita na po natin ang paglilingkod sa ating kapwa ay isa rito ay ang pagtulong natin sa kanila upang sila ay bahaginan po ng mabuting balita ng kaligtasan upang sila ay makakilala sa ating Panginoon. And then nakita po natin na pagkatapos na sila ay makakilala sa Panginoon, magtiwala, manampalataya sa ating Panginoon, ay magsisimula ang kanilang buhay bilang isang bata o sanggol sa pananampalataya. Kaya kailangan natin silang gabayan, no, sa kanilang bagong buhay. So pagkatapos po na sila ay ating ginagabayan, habang ginagabayan po natin sila sa kanilang paglago sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, ay marahil po isa sa maaaring napakalaki na magagawa pa rin po natin ay ang idalangin sila sa Panginoon. Kaya po bigyan pansin po natin ang tungkol sa panalangin, no? Ano po ang nagagawa ng panalangin, at ang salita ng Diyos o ang ating Panginoon ay nag-aanyaya na tayo ay laging manalangin sa Kanya. Kadalasan po ang panalangin natin ay parang isang mahabang salaysay lang, no? At ang ating mga pangangailangan sa buhay. At nakakaligtaan po natin na ito ay pakikipag-usap natin sa ating Diyos Ama, na alam natin nalulugod siya at nakikinig siya sa ating mga panalangin. So sa kabanatang ito na ating pag-aaralan ay ilan sa mga modelo po ng panalangin mula sa Biblia na maaari nating tularan, no? Inuulit ko po, napakahalaga ng panalangin sa lahat ng antas ng ating buhay sa espiritual at paglilingkod sa Panginoon, at lalo na ang panalangin natin sa ating Ama lagi, at ang panalangin natin sa mga nais nating tulungan, lalo na sa kanilang paglago sa kanilang pananampalataya. So tayo muna po yung manalangin sa Panginoon at humingi ng tulong at gabay sa ating Panginoon sa ating pagpapatuloy. O Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa aming pong gabi ng panalangin. Sama-sama na kami po ay nagtitiwala at umaasa na bago kami dumulog sa inyo ay buksan mo ang aming puso, Panginoon, ang aming mata, ang aming pakikinig sa inyong mga salita, Panginoon. Sa tulong po ng Banal na Espiritu, igabayan po ninyo ang aming pag-aaral na ito kung gaano kahalaga, at mga ilang mga halimbawa sa modelo po ng panalangin na ipapakita po ninyo sa amin upang kami po ay mahikayat na laging manalangin sa inyo, kausapin kayo, at idulog, Panginoon, lalo na ang aming mga kapatid sa Panginoon sa bawat sandali ng aming buhay, na hindi lamang
sa aming panalangin ay ang panalangin sa lahat ng aming mga pangailangan, kundi sa pangailangan din po ng iba. Purihin po kayo, pasalamatan at dakilain ang inyong pangalan sa gabi ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so tignan natin ang ilang mga paanyaya, no, na makikita po natin sa mga talata na ating babasahin na nagpapakita na talagang inaanyayahan tayo ng Panginoon na tayo ay manalangin sa Kanya, no, at laging nating kausapin ang ating Panginoon. Basahin po natin ang awit sa awit 107. Awit 107 verse 1. Psalms 107 sa verse 1 po. Psalms 107 verse 1, ito po ang sinasabi po ng Biblia. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat magpakailanman ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili. Marahil po isa sa ipinapakita ng talatang ito upang ipakita sa atin ang pag-anyaya na tayo ay lagi manalangin sa Panginoon ay sa kadahilanan dahil ang Diyos ay ang Diyos ay mabuti. Naniniwala po ako na kung bakit dapat tayo laging manalangin at kausapin natin ang ating Panginoon, sapagkat alam natin ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Ayon sa sumulat po ng awit na ito, no? Sabi sa kanyang pag-alaala, sa kanyang pagpapakita ng laging kabutihan sa ating buhay ay ang magpasalamat sa Panginoon, no? Magpasalamat tayo sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili, no? Kaya po napakaraming dahilan para manalangin tayo sa Panginoon at tanungin natin ang ating sarili, gaano ba siya kabuti sa akin? Paano ipinapakita ng Panginoon ang kanyang katapatan sa aking buhay? Sa ganung kaparaanan ay marahil ay mahihikaya tayo na laging manalangin na may pagpapasalamat sa ating Panginoon. Sa bawat araw ng ating buhay, gaano katapat ang ating Panginoon, gaano natin nakikita ang pag-ibig ng Diyos na ito ay mananatili magpakailanman. Okay? Marahil po madalas nating naririnig kung halimbawa po ay bigyan tayo ng isang pirasong papel at isang panulat at isulat natin ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin, marahil po ay hindi sapat, no, ang isang pirasong papel, sapagkat kung iisa-isahin po natin ang lahat ng katapatan at pag-ibig ng Diyos na ipinapakita sa atin ay talagang napakadakila. Pero salamat, ang sabi ng sumulat dito, ang pag-ibig ng Diyos, ang tapat na pag-ibig niya ay mananatili, no? Mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Kaya napakasarap. Isa rin sa kadahilan kung bakit nandito tayo ngayon, sapagkat tayo ay sama-samang mananalangin, no? At sa ating panalangin, kaya nga meron tayong Thanksgiving. Ipagpapasalamat natin yung katapatan ng pag-ibig ng Diyos magpakailanman. Okay? Napakasarap para sa ating Panginoon na tayo lalapit sa Kanya, na mananalangin na may pagpapasalamat sa kanyang tapat na pag-ibig na kanyang ipinapakita sa ating mga buhay. Isa pa sa awit 113, sa awit 113, awit 113 sa verse 1 to 3. Tingnan natin kung anong uring panalangin ang tinuturo po dito. Awit 113 verse 1 to 3. Purihin ang Panginoon, purihin ninyo o mga lingkod ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon, purihin ang pangalan ng Panginoon mula sa panahong ito at magpakailanman. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang pangalan ng Panginoon ay dapat purihin.
So anong uring panalangin ang tinuturo dito? No? Panalangin ng may pagpupuri sa ating Panginoon. Paulit-ulit na sinabi sa talatang ito, purihin ng Panginoon, purihin ng Panginoon, purihin ng Panginoon. No? Mula noon hanggang ngayon, no? Ang sabi ng sumulat, mula sa panahon ito at magpakailanman, purihin ng Panginoon. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang pangalan ng Panginoon ay dapat purihin. Wow! Sino po rito pagkagising ng umaga, pinuri ang Diyos. And then, pagdating ng gabi bago matulog, pinuri pa rin ang Panginoon. Siguro po ay sabihin natin maya't maya o madalas natin dapat purihin ang ating Panginoon. Huwag natin kakalimutan ito. No, nakakalungkot lalo na kung tayo ay isang mananampalataya sa Panginoon. No, gumising tayo, nagawa ang mga bagay na dapat natin gawin, nakapagtrabaho tayo, natapos ang mga trabaho na dapat natin gawin sa bahay, sa pamilya, sa labas, no? And then hanggang sa natapos natin, humiga tayo para magpahinga at matulog. Pero nakakaya sa Panginoon kung hindi man lang natin napuri ang pangalan ng Panginoon sa maghapong iyon. No? Sumikat ang araw hanggang sa lumubog ang araw. Hindi natin nasabi, purihin ka Panginoon. Salamat po. No? Kaya napakaganda sa ating mga panalangin, huwag nating kaligtaan ang purihin ang ating Panginoon. Ayon po sa sumulat ng awit 113, bilang pagpupuri sa kabutihan ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. No? Praise the Lord. Napakasarap na madinig ito sa kanyang mga anak na kanyang iniligtas, na nakaranas ng kanyang tapat na pag-ibig magpakailanman. Na lagi nating sabihin, lalo na sa ating mga panalangin, ang ating purihin ang Panginoon. No? Hindi lamang ang mga mabubuting bagay na naranasan natin, kahit mga bagay na alam natin para sa atin ay mahirap, no? Nasasaktan tayo, pero ganun pa man, napakasarap, no? Na alalahanin ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kabutihan sa atin mula noon hanggang ngayon, mula pagsikat ng araw ng paglubog ng araw. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi ng sumulat, praise the Lord. No? Purihin natin ang Panginoon. Sa Mateo 7, 9 hanggang 11, Mateo 7, Matthew 7, Mateo 7, sa ating book series, no? Every Sunday at ito ay atin ng napag-aralan. Matthew 7 verse 9 to 11. Tingnan natin kung ano yung tinuturo ng Panginoon Jesus tungkol dito sa Diyos Ama, no? Sa Matthew 7, 9 to 11. Matthew 7, 9 to 11. Mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya, ang kanyang anak ay bato ang ibibigay? O kung humingi siya ng isda, ay ibibigyan niya ito ng ahas? Kung kayo nga na masasama ay marunong bigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay ng mga humihingi sa Kanya? Wow! Ang mga magulang, ano? Natural na, mga magulang, mula nung tayo naging magulang, every time na kapag may hinihingi ang ating mga anak, ay naniniwala tayo na gusto natin silang maging masaya. Gusto natin ibigay ang anumang mga hinihiling nila, no? Pagkain man ito, gamit sa eskwela, o sabihin natin mga pangsariling bagay na hinihingi nila. Ang lagi natin iniisip, sana maibigay natin.
sapagkat masarap para sa ating puso na nakikita nating masaya sila, no? Kaya gumagawa tayo ng paraan na maibigay ang pinaka the best para sa kanila, no? Pinaka the best. Hindi natin sila basta-basta bibigyan ng na ayun na dito, no? Wala naman siguro magulang na humihingi ng tinapay and then ibibigay natin bato, diba? Wala sigurong ganoon, no? Walang ganoon. At kung humingi ng isda, ibibigay natin ahas, no? Kita natin tinapay na ang tinapay na ito na nagbibigay buhay, no? At karaniwang pagkain na nire-reserve natin sa mga tao. And then syempre lalo na sa ating kultura, alam natin ang isda, ano ito, nagsisilbing pinakaulam natin, no? Pinakaulam. At wala sigurong magbibigay sa kanyang anak, ang ibibigay niya ahas, no? Walang ganoon, no? At sabi nga, kung kayo nga mga tao ang binibigay nyo yung mabuti, ito pa kayang ama natin na nasa langit na hindi tayo bigyan. At ang sabi rito, nagbibigay, no, ng ating ama na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya, no? Kailangan natin humingi, kailangan natin manalangin ng ating gustong hingin sa ating ama. At naniniwala tayo habang tayo nananalangin, humihingi sa kanya, ibibigay niya ang pinaka the best. Tandaan natin sa panalangin natin, hindi laging oo ang isasagot ng ating Panginoon, no? May mga bagay na hindi, direktang hindi. May mga bagay na dapat maghintay tayo, no? At salamat sa Panginoon sapagkat siya ang ating Panginoon na magbibigay ng pinaka dakila para sa atin, pinaka the best para sa atin. Kaya nga tayo nagpe-pray, di ba? Kaya nga tayo nagsasama-sama dito sa pulong panalangin natin, ibinibigay natin ang ating mga request, mga hinaing para sa Panginoon sapagkat naniniwala ako. Kaya natin hinihingi ito na naniniwala tayo na siya ang magbibigay ng pinaka the best para sa atin. At kung hindi man niya ito ibigay, praise the Lord, no? Kung hindi pa sa ngayon, praise the Lord. Pero alam natin, in due time, alam ng ating Panginoon yung tama at kailan na panahon na nararapat para sa atin ang mga bagay na hinihingi natin para sa kapurihan ng ating Panginoon. So kailangan humingi tayo, pray tayo, no? At ibibigay ng Panginoon, magbibigay siya ng katugunan sa ating mga panalangin. So kailangan lang ay hilingin natin sa Kanya, humingi tayo sa Kanya. Okay? Di ba kahit di mo tayo mga magulang, di ba? Napakasarap, no, na lalapit ang ating mga anak at hihingi ng tulong, hihingi ng bagay na gusto nila. At ayaw natin yung, no, na hihingi sila sa iba o ano paman. Hindi gusto natin bilang magulang tayo ang magpagbigay ng kanilang mga kahilingan hanggat maaari. So ganun ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama na nasa langit, no, na may kakayahang magbigay ng mga bagay na hinihingi natin ayon sa kanyang kalooban. Basta humingi tayo sa ating Panginoon. Pray lang sa Panginoon. Pag-pray lamang natin. Okay? Ilang mga talata magandang makita po natin ay dito sa Efeso 6:18. Efeso 6:18. Ephesians 6:18. Ephesians 6:18. Tingnan natin kung ano ipinangaral ni Pablo rito ukol sa panalangin sa Efeso. Efeso 6:18. Ito ang sabi ng Biblia. Ephesians 6:18. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo. At sa mga bagay ni ito ay maging handa na may buong pagtatyaga at pagsusumamo para sa lahat ng makabagan. So ang ganda ng itinuro dito ng Panginoon. Hinggit sa pangangaral ni Pablo ukol sa panalangin. Ang sabi rito ay manalangin tayo sa Espiritu. Siyempre manalangin tayo sa Diyos. Sabi rito sa lahat ng panahon. Walang panahon po ang panalangin. No? Sa bawat sandali, bawat panahon tayo po ay mag-pray, manalangin sa ating Panginoon.
Hindi po pwede yung sabihin na meron lamang panahon tayo na mainit manalangin, ano pa man, kundi sa bawat sandali, pray without ceasing. Gaya na sinabi ni Pablo, sa lahat ng panahon tayo ay manalangin na may pagsamo sa ating Panginoon. At sa bagay na ito'y maging handa na may buong pagtsatsaga. No? Alam po ninyo, ang panalangin, kailangan din natin yung pagtsatsaga. Kasi humihingi tayo, di ba? Humihingi tayo sa Panginoon. So, kailangan natin ng pagtsatsaga sa ating panalangin. At pagsusumamo, sabi rito, para sa lahat ng mga banal. Wow! Napakaganda na i-consider din natin, isama rin natin sa ating panalangin, sa pagsamo sa Panginoon, ang lahat ng mga banal. Ibig sabihin, mga kapatid sa Panginoon, ipag-pray din natin sila. No? Yung request nila ay i-request din natin sa Panginoon. Tulungan natin sila na ipanalangin ang mga banal, ang mga kapatid sa Panginoon. No? Sino ang mga dinadalangin mo? Sino ang isinasama mo sa panalangin mo? No? Napakaganda po noon na meron talaga tayong yung prayer notebook natin. No? Binigyan ko po kayo ng mga notebook. Alam natin na ito ay para sa ating prayer notebook. Sana nagamit na po ninyo yun. No? Matagal ko nang naibigay po sa inyo naituro ko sa inyo na napakahalaga. Monday, iba-iba. Monday, Tuesday hanggang Sunday, meron tayong mga specific na ipinapanalangin. May mga pangalan ng mga kapatid sa Panginoon na itinadalangin natin. Napakahalaga po, no? Si Pablo, isang kagalakan, isang paglilingkod ang lagi niyang isinasama sa panalangin ang mga kapatid sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sana nagagawa po natin yun. Hindi lamang yung ating mga sarili na concern, kundi panalangin na concern din po para sa ibang, lalo ng mga kapatid natin sa Panginoon. Sana anytime magpray tayo hanggat may pagkakataon, and then maging matyaga tayo sa panalangin, and then ipinakita ni Pablo rito na idalangin natin lalo tigit ang mga kapatid natin sa Panginoon. Ipag-pray natin sila. Hebrews 13:15, Hebreo 13:15, sa Hebreo 13:15, Hebrews 13:15, Hebrews 13:15, Hebrews 13:15. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa 15, Hebreo 13:15, kaya't sa pamagitan niya maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos sa makituwid niyang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. No? Anong uri ng panalangin tinutukoy dito sa Hebreo ayon sa sumulat? Ito po yung pagsamba. No? Isa sa maaring paraan na ating magawa sa ating pagsamba ay ang bunga ng ating mga labi na magpuri, manalangin sa Kanya. Ano to? Paghahandog ng ng mga pagpupuri para sa Kanya. Okay? Napakahalaga po noon na dapat ay magawa natin. Sa verse 15, yan. Ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng Kanyang pangalan. So, yun po yung isa sa kaparaanan na maaaring magawa natin sa ating pagsamba sa Panginoon at purihin siya sa pamagitan ng ating panalangin. Okay? Patuloy na panalangin bilang pagsamba sa Kanya. Magagamit natin, no? Sa ating pagsamba sa Panginoon ang ating panalangin ng pagpupuri, bunga ng ating mga labi. Okay? Kaya nga po, bagamat may iba't ibang ganong uri ng pagsamba, ang isahan at pangmaramihan. No? Yung, siyempre, ang sarili natin, lagi natin hanggat maaari purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord sa iba't ibang mga bagay, hanggat maaari purihin natin ang Panginoon. Pero ganito sa ating pagsasama-sama sa pagsamba sa Panginoon, no? Habang nakaupo tayo, nakikinig na salita ng Panginoon, maawit sa Panginoon, yan ay mga bunga ng ating mga labi na dapat ay magpuri, no? At pwede tayong manalangin habang nagsasama-sama tayo sumasamba sa Panginoon para purihin ang ating Panginoon. Kaya nga po, naniniwala ko ang
ang pagsamba sa Panginoon. Actually, hindi po yan nakaka-bored para sa atin, sapagkat may magagawa po tayo sa bawat sandali ng ating pagsamba sa Panginoon. Hindi lang po basta-basta nakaupo lamang tayo, nakikinig ng salita ng Panginoon. Sa sandaling tumahimik, o habang nakikinig tayo sa salita ng Panginoon, ano maaari natin gawin? Ang magbulay, magpuri, magpasalamat sa Panginoon, bulayin ang kanyang mga salita, sumambit ng mga papuri sa Panginoon. Yan ay paraan ng ating pagsamba para sa Kanya, yung bunga ng ating mga labi. Kaya sana mas nagagamit natin ang ating mga labi sa pagpupuri, sa Panginoon, purihin ang Kanyang pangalan at bilang pagsamba natin para sa Panginoon. Hindi sana mas maraming bagay sa ibang bagay na nagagamit natin ang ating mga labi, ang ating mga bibig, kundi sana sa pagpupuri sa Panginoon bilang pagsamba sa ating Panginoon, at lalo't higit sa panalangin na may pagpupuri para sa Kanya. Huling talata po sa John 16:24. John 16:24 na isa pang makikita natin sa John 16:24. John 16:24. Ang sabi ng Juan 16:24. John 16:24. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo humingi at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. So anong iba pang tinuruan ni Jesus tungkol sa panalangin? Siyempre, ang paghingi, supplication, yung ating pinakapaborito. Supplication, nakita na natin yung adoration, Siyempre, bahagi na rin dyan yung sa ating panalangin ang mag-confess tayo ng ating mga kasalanan, and then wag sanang mawala then ang supplication, yung ating paghingi sa ating mga pangailangan, anumang ating humingi tayo at tatanggap tayo upang malubos ang ating kagalakan. Kasi bilang isang mananampalataya sa Panginoon, alam natin sa ating mga panalangin na meron tayong mga kahilingan, talagang ito'y nagbibigay sa atin ng lubos na kagalakan na alam natin na naibigay natin ang ating mga request sa Kanya, ang mga supplication para sa Kanya. And then kung ito'y tutugunin ng Panginoon, na mas lalong nagbibigay sa atin ng lubos ng kagalakan. Kaya hindi nawawala na humingi tayo sa Kanya. Kaya siguro madalas kaya wala tayo ng mga bagay na ito, ng mga kailangan natin, mga gusto natin, sapagkat hindi tayo humihingi o nananalangin sa Panginoon. Kaya napakahalaga na sa ating panalangin, hingi natin kung ano yung gusto natin, at ito ay isa sa ilalim natin sa kalooban ng Panginoon kung ito ibibigay niya at nararapat para sa atin. Okay? Sapagkat isang malaking kagalakan at lubos na kagalakan na kapag tayo humihingi sa Panginoon, sa Kanyang kapangyarihan at biyaya at habag na ito ibigay sa atin, siyempre nakakasumpong tayo ng lubos na kagalakan sa ating Panginoon. Kaya hindi nawawala, hindi masama na humingi tayo sa ating Panginoon. Kaya nga po sa ating pulong panalangin merong thanksgiving and then request, yung thanksgiving natin, yun na po yung ating yun na po yung ating praising para sa Panginoon. And then sa ating request, yun na po yung ating supplication na maaaring hiningi natin. Inuulit ko po, hindi lamang kahilingan para sa ating mga sarili, kundi kahilingan na rin para sa mga banal at mga kapatid sa Panginoon. Kaya kung makikita natin dito na talagang hinihikaya tayo ng salita ng Panginoon na manalangin, magpasalamat sa Kanya at purihin, sambahin siya sa pamagitan ng panalangin, at lalo't higit sa pagtulong natin sa ating mga kapwa mananampalataya sa Panginoon, na isang malaking magagawa natin ay ang idalangin ang mga banal, idalangin ang mga kapatid sa Panginoon. Kaya sana po ay nakita natin na talagang kung anong nagagawa, at
inaanyayahan tayo, no, ng salita ng Panginoon sa mga nabasa natin ng mga talata na tayo ay manalangin. Okay? Kaya ito isang pribilehiyo na tayo ay manalangin at natutuwa ang Panginoon, ang ating Diyos ang masalangit, na handang nakikinig sa ating mga panalangin ayon sa kanyang biyaya, habag at kalooban, na ito ay dinggin niya ang ating mga panalangin. Kaya napakahalaga na magagawa natin ito upang tulungan natin ang ibang mga kapatid natin sa Panginoon, no, ang mga banal, ang church ng Panginoon, upang sila idalangin. At ito ay paraan upang purihin natin ang Panginoon, paraan upang gamitin tayo ng Diyos upang idalangin natin ang mga kapatid sa Panginoon sa mga bagay na kanilang mga kailangan din. And then, yung pang sarili nating pangailangan din ay napakalaga. Kung ano man ito ay hingi natin sa Panginoon, sapagkat siya ang naghahangad ng pinakamabuti at nagbibigay sa atin ng lubos na kagalakan hinggil sa mga bagay na hinihingi natin ayon sa kanyang kalooban at ayon sa kanyang pangalan. So next Wednesday po ititingnan natin ng ilan sa mga halimbawa ng panalangin. So ngayon po nakita lamang na hinihikaya tayo na talagang manalangin tayo, sapagkat ito'y paraan ng pagpupuri sa Kanya, no, paraan upang matulungan ang mga banal sa Panginoon, mga kapatid, upang idalangin sila, ingatan, palakasin, at lalo tigit ito ay naghihikayat upang ang anumang mga pangailangan natin ay hingin natin sa Panginoon, idalangin natin sa Kanya, sapagkat kung tayo nga, no, na mga magulang dito sa lupa ay hindi magbibigay ng masama sa kanyang anak, mas lalo na po ang ating Diyos Ama na nasa langit, na ibibigay niya ang pinaka the best para sa atin ayon sa kanyang kalooban. Kaya maraming salamat po, at sama-sama tayong mananalangin sa Panginoon, no, at patuloy na ingatan tayo ng Panginoon sa gabing ito, at sa mga susunod na araw ay patuloy na maranasan natin ang sarap at saya, no, ng magagawa po ng panalangin nating personal at lalo higit sa ibang mga kapatid natin sa Panginoon. At patuloy po tayo ingatan ng Panginoon, gabayan, at pagdating ng araw ng Linggo ay sama-sama po muli tayo nasasamba sa Panginoon at gagamitin ng Panginoon ang bunga ng ating mga labi upang magpuri at sumamba sa ating Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po sa inyo. Tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon, sa natapos namin pinag-usapan, ang inyong paanyaya at paghihikayat sa amin na lagi kaming manalangin sa pamagitan ng pagpupuri, pagpapasalamat, sapagkat tunay po na kayo ay mabuti at ang inyong tapat na pagmamahal ay magpakailanman. Panginoon, salamat po. Tulungan niyo po na maging tapat kami sa aming panalangin at laging purihin ka, sambahin, at gamitin mo ito upang ang mga kapatid namin sa Panginoon ay maidalangin din po namin, upang sa anumang kahilingan na meron kami, na ikaw ang magbibigay ng lubos na kagalakan sa mga katugunan na iyong bibigay sa aming mga panalangin. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa gabing ito, at pagdating ng linggo ay muling sama-sama kami na magpupuri at magpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, at ingatan po tayo ng ating Panginoon sa Kristo. God bless po sa ating lahat.